So magandang araw guys, ito na naman tayo sa ating panibagong video, no, sa ating request sa atin guys. So ngayon guys, magtuturo naman tayo kung paano ako mag-repaint, no, mag-repaint ng mga gaya ng crankcase. Iba rin po kasi yung sa mga plastic, iba rin pintura yun. Sa mga bakal kasi guys, iba rin, no. So syempre magsisimula tayo sa bakal, no, kasi bakal ang nire-request sa atin kasi meron kasi nakakita doon sa ating video crankcase na nag-repaint tayo, no. Example guys, kung yung crankcase nyo padumikit yung ating primer, so hindi mo siya linisan. Kung may langis siya, basahin nyo ng tubig, lagyan nyo ng sabon para matanggal yung sabon, matanggal yung langis o grasa. So same din po guys, no. So ang kakailanganin nyo lang guys, pag gusto mga ganon, gaya ng crankcase, lagyan ng tubig, sabon, liha na 150 at liha na 800 or 1,000. So bakit nga ba kailangan ng liha guys? May purpose po yun guys, kaya kailangan natin ng liha kasi may paggagamitan tayo dun sa liha, no. Need natin ng liha para maganda yung lalabasan na repaint natin, no, makinis na makinis. So ang kailangan natin ng pintura guys, una syempre primer gray. Ang primer gray kasi guys, mabilis matuyo yan, no. Segundo lang, depende sa patong mo, sa paglalagay mo ng pintura. Segundo lang yan guys, matutuyo na agad yung primer gray mo, o minuto o 1 minute to 2 minutes matutuyo na agad yan. Tapos final paint, kung anong gusto mong kulay. Ito guys, take note guys, kung magpipintura kayo ng mga light colors gaya ng yellow, green, basta mga light guys gaya ng red, make sure na maganda yung pagkakapatong ninyo. Kasi pag gusto kasi na may manipis, may makapal, may sobrang makapal, minsan nag-iiba ang kulay, minsan naglalaway-laway siya or may marka na guhit-guhit o bula-bula, no. Kailangan mapantay yun. Depende kasi yun sa layo o distance ng kamay mo doon sa surface na pipinturahan mo, no. Pero pag sa mga ganitong metallic guys, mga dark color gaya ng black, dark blue, basta mga dark color guys, kahit mapakapal mo pa yan, hindi siya mahahalata. Gaya nito, gaya ng silver, metallic silver. Ito guys, ito yung ginagawa sa crankcase ko, metallic silver. Pero hindi pa ito nagko-kompleto kasi kailangan natin ng glossy, no, clear, glossy. So, bakit nga ba tayo nagki-clear guys? Kasi guys, ang clear kasi guys, ito kasi yan nagpapakintab, no. Bukod doon sa panel coating mo na so kailangan din natin ng clear para mas glossy siya tingnan. Pag may ilawan, nagre-reflect bukod doon sa metallic silver, no. Ang unang gagawin niyo guys, yung gaya sa sinabi ko, kung magpipintura kayo ng crankcase ninyo, kung marumi siya, hugasan nyo muna ng tubig na may sabon, tatuyuin nyo, tapos kung nandun pa rin yung dating pintura nya, so gamit kayo ng Strepsol, yung ganito guys, pantanggal po yun ng pintura. At be aware lang po guys, so nakakapasok po yan kasi para po siyang acid. So dapat aware kayo, mag-gloves kayo or gamit kayo ng brush o toothbrush, basta yung malayo nyo mahawaki. Talagang sobrang hapdi yan. Pag na napatakan kayo nyan, mahapdi yan, no. Ipunos nyo yun guys, tapos mga ilang minuto kasi guys, patatanggal na yun. Sakin nyo siya, tanggalin yung mga pintura nya. Tapos nun, pag gusto natin natanggal nyo na, hugasan nyo ng tubig. Pag may nakita kayong tira-tira na pintura sa dating pintura, alisin nyo po yun, tanggalin nyo po para mas maganda tingnan. Yung talagang as in na makintab na siya, puro na siya metal. Tapos saka kayo gumamit ng liha, no. Liha na sobrang nipis guys, yan ito. So bakit nga ba tayo gumagamit ng liha guys? Ito yung ating isang tanong, bakit nga ba tayo gumagamit ng liha sa mga ganun bago natin maputungan ng primer? So kasi ang primer kasi guys, kumakapit nga sa magaspang na part, hindi lang po sa makinis, sa magaspang na part din gaya ng mga bakal, basta mga metal guys. So mas maganda kasi ang kapit ng primer gray kung magaspang yung
papatungan niya, pagkakapitan niya. Mas kumakapit kasi yun kasi meron siyang sulok-sulok na kakapitan kaysa doon sa makinis, no? Hindi siya masyadong kumakapit sa makinis. Pagkus na nuskus mo siya ng kutsara o matulis na bagay, flat na bagay, natatatanggal siya. So need niya na magaspang na pagkakapitan. So gamit kayo ng liha guys. Alihain niyo yung practice niyo. Basta yung saktong liha lang na matanggal yung mga makikinis na part niya. So lihain niyo po yun. Lihain niyo siya para matanggal yung pinakaano niya. Tapos after nun, pag nalihan nyo na, pagkasya nyo ng tubig na may sabon, pagkasya tapos banlawan ninyo, no? Yan ang purpose din para mas kumapit yung primer gray natin. Kasi kung i-recta nyo siya guys na wala kayong liliha, yung guys akin, kasi madali kasi yung ginawa ko sa madalian, no? Pero makapit naman siya kasi yung stock kasi natin na pintura is flat yata siya, no? Kumakapit din yung primer gray sa mga flat na pintura. Kasi magaspang-gaspang din po yun. Gaya ng flat black, flat red. Basta mga flat na pintura kumakapit siya. No? Yun ang kondon guys. So guys sa akin, nirekta ko na siya. Pero hinugasan ko muna ng tubig para matanggal yung mga dumi-dumi. No? Kaya kung makikita nyo sobrang kinis, kasi ginamitan ko siya ng clear para mas makintab tingnan. No, at hindi halata yung mga makakapal doon. No, tapos guys, katapos niyo hugasan, saka kayo magpatong ng boss niyo anumang pintura, kung anumang gusto niyo pintura na ilalagay ninyo. Boss ni ba o Pilox o anumang samurai, basta yung method na ginagawa ko, pwede niyo gayahin. So ayun, pagkatapos niyo mahugasan guys, pag natanggal niyo na yung mga dumi-dumi niya at wala na kayo nakakapa na madudulas, sakay na kayo magpatong ng primer gray, no? Primer gray. Yes, so gumamit ng primer gray. Tapos sa primer gray guys, hindi agad-agad yan na magpa-final, no? Primer gray yan na. Pagka primer gray ninyo, saka kayo natuyo na yung unang pintura, primer gray ninyo. Pagka primer gray ninyo, lihain nyo siya ng ganito rin, 1,000 o 800, para yung mga bukol-bukol o mga buhangin na tumikit o mga alikabok, matanggal yun o finish yun. Saka kayo maglagay ng metallic o anumang final coating ninyo. Pero hindi rin po dito natatapos yun, no? Marami pong ginagawa yan guys, dahil dito sa ginagawa ko dati, no? Tara guys, start na tayo sa pagpipintura para malaman ninyo kung paano tayo magpintura. Siyempre, yung start natin, siyempre lilihain natin yan. Kasi wala tayong, kasi alawang siya. Kailangan malihan natin yan guys. Kailangan mga pakintab natin yan. Yung hindi naman gano'ng makintab guys. Kasi matanggal lang yung mga kankuan niya, no? Kalawang-kalawang niya. Yan. Kailangan mapakintab natin yung guys. Ito ay tutorial lang guys ha. Pero hindi sinabi na ganito gayahin nyo. Basta ang pa lang doon is mapakintab ninyo. Matanggal nyo yung dumi-dumi. Ayan. Ngayon guys, pag natanggal nyo na guys, kunyari, makinis na siya. Makinis na, wala nang dumi. Saka kayo mag primer gray. Ayan, primer gray guys. Ayan. So makikita nyo guys, ganyan ang kulay niya. Primer gray guys. So, ang bilis na matuyo guys oh. Tuyo na agad siya oh. Nahanginan siya. No? Pag medyo may nakita kayo mga lubog-lubog guys, so doblehin nyo ulit guys ang pintura ng primer gray para matakpan lang. May distansya po yan guys ha, distansya po yan. Yan, ganyan. Kita nyo naman di ba? Mga ilang minuto, 1 minute to 3 minutes nyo siyang
hihintay na patuyuin. No? Yan. Ganun lang gawin nyo guys. Pag medyo makinis na siya, yan ang gawin niyo guys. Tapos sa kanya siya lilihain para matanggal yung mga bukol-bukol niya. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos after nyan guys, pagka nalihan nyo na siya, saka kayo magpatong ng final coating. Top coating kasi yung guys, ito yung final coating. Saka magpatong ng metallic o anumang kulay na gusto ninyo, black man, red, pero make sure guys na maganda yung pagkakalagay ninyo. So sa pagpipintura guys, dapat hanapin niyo yung side na konti lang yung walang pintura, dodoblehin yun para hindi siya mahalata na konti lang nalagay. Yan, ganyan guys, oh. Ano nyo, diba? So makintab na siya, no, kahit na ganyan lang, diba? Hindi, makintab na siya kahit na ganyan lang, oh. Makintab na siya. Pero hindi pa dyan natatapos ang ating pagpipintura guys, no? So gaya ko lang sa sinabi ko, para maganda yung patong sa kanya. Pagka pintura nyo ng ganito guys, kung ano man yung gusto nyong kulay, lihain nyo siya ng 1,000 o 800 para mas kuminis siya, para yung mga bukol-bukol guys, yung mga sobrang bukol dyan, yung gaya ng ganito, bukol-bukol, ayan, yung mga bukol-bukol dyan, matanggal. Para smooth na smooth, clear na clear yung pagkakapatong. Ayan. So, lihain siya guys, lilihain niyo yan para mapantay siya. So, ito demo ko lang. Ayan. Ganyan siya, oh. Diba? Ito mukha na siya may clear. Wala pang clear yan guys. Yan. Tapos pag natuyo na siya ng 1 to 3 minutes, sa kanya patungan ng clear. Diba? Sa kanya patungan ng clear. Ito yung ating metallic. Ito yung ating primer number 68. So pag natapos niyo yan guys, para mas maganda yung finished product niyo, gamit kayo ng clear. Ayan. Para mas makintab siya. So bakit nga ba tayo nagamit ng clear guys? Ang clear kasi guys, kasi yung nagpapakintab ng pintura at nagpapalabas ng totoong kulay niya. Ano? At para hindi agad-agad masira yung pintura mo, kailangan nyo ng clear. Ayan, para kahit may mailawan man siya, makintab siya. Ayan. Kasi ang motor natin, gaya sa blue color, di ba? May clear siya. Ayan. Ito sample na ito guys pero dapat maayos sa pagkakagawa ninyo. Lilihain nyo muna siya. Pagka lagay nyo ng primer gray, ayan, pagka kuha nyo na ito, lihain nyo muna siya ng ito, ng magaspang. Tapos pag okay na siya, pag okay na siya, kanya siya patungan ng ayan. Pag okay na siya guys, sa kanya siya patungan ng primer gray. Kasi ang primer gray guys, hindi kasi kumakapit yung ating top coat natin. No, final coating natin. Kasi yung final coating natin guys, final coating, top coat,
primer, top coat, final coating, no. Dito kasi kumakapit, no. So dapat lihain nyo muna yung part na surface na gusto nyo liha na pinturahan, tapos saka kayo mag primer grease. Pag alam nyo na medyo makinis na siya, wala na siyang dumi, wala na siya, di siya magaspang, basta kung gusto nyo yung hindi masyadong mabusisi guys, doon kayo sa place na walang hangin, yung kulob na kulob or walang ganun dumadaan na hangin, para yung mga alikabok hindi niya mahigop, no, hindi siya makadapo sa mga ano nyo, pintura ninyo. Tapos saka kayo mag primer gray. Pagka primer gray ninyo guys, pag alam nyo medyo mahangin, lihain nyo yung pintura ng primer gray para maganda yung pagkakapatong nyo ng top coat nyo, no, top coat, no. Pagka top coat ninyo, lihain nyo ulit guys, no. So lihain nyo ulit siya, patuyuin. So mabusisi nga lang talaga siya para maganda kalalabasan naman. Mabusisi nga lang talaga siya. Top coat, liha ng 1,000 o 800 lang, basta yung medyo makinis para hindi ka na magaspang. Lihain para matanggal-tanggal lang yung mga buo-buo, bukol-bukol o ano man yung mga nakaumbok-umbok dyan, mga dumi, matanggal yon. Tapos saka kayo mag clear. Pag na-clear nyo na yan guys, maganda ang kalalabasan yan. Maganda yan. Kala ko talaga napakagaling ng gumawa. Ganun mangyayari yan guys, no. Pag clearin nyo, isang pato na ng clear guys kasi pag was na dinoble nyo yung pato ng clear guys, nabasa pa siya, magkukon kasi yan guys, yung maglalaway-laway, you know, mamumumo kasi yun. Tignan nyo naman ang ating finished product guys, napakakintab, diba? Ganyan ang magiging itsura niya guys, makintab, diba? Ganyan ang magiging itsura niya, makintab, pag mas na maganda yung pagkakalagay ninyo, no? Ganyan ang magiging itsura niya, makintab. Basta pa nga siya konti, pero ganyan ang magiging itsura niya pag mas na maganda yung pagkakalagay ninyo, makintab siya. Hindi kayo mahihirapan yan guys, basta sundin nyo lang yung process, magagawa nyo ng maayos yan, no? Sa top coat guys, kung anong gusto nyong kulay, ganyan, kung anong gusto nyong kulay, nasa inyo naman yun, kung ano yung gusto nyong ilagay na kulay, basta ang wag nyong wawalain is yung gray, primer gray at clear. Tapos kayo na bahala sa top coat ninyo, kung sa gusto nyong kulay, kayo na bahala, basta yung process natin, gayahin nyo lang yun, maganda kalalabasan yan, no? Unahin natin kung parang kisang pipinturahan ninyo, hugasan nyo muna ng tubig na may sabon, tapos banlawan ninyo, tanggalin nyo yung mga dumi-dumi o mga grasa-grasa o ano man, tapos patuyuin ninyo. Tapos after nyo patuyuin, kung may pintura pa siya o kung gusto nyo marektahan na agad, walang matagal yung pintura, so mag-primer gray na kayo. Ngayon, kung gusto nyo naman na malinis, matanggal yung pintura, so gamit kayo ng Strepsol. Ito, Strepsol na ano, pantanggal ng pintura, tatanggalin nyo yun, no? Mabusisi nga lang talaga siya, pero maganda ng kalalabasan nun. Tapos pag natanggal nyo na, hugasan nyo ng tubig yung ano, yung pinanglagay ng Strepsol, kasi nga masakit sa kamay yan, makati yan, nakakasugat yan. Pagtanggal nyo, hugasan, patuyuin, sa nilagay ng primer gray. Pag nilagay ng primer gray guys, kailangan tamang-tama yung pagkakalagay ninyo, walang hindi nalalagyan, basta yung sakto. Tapos sa kanya lagyan ng primer gray, tapos liha, kunting liha para makinis. Tapos sa kanya lagyan ng gusto nyong kulay. Tapos pagkatapos noon, lagyan ng kulay, patuyuin nyo, lihain nyo ulit. Yung asin hindi na matatanggal, lihain nyo ulit, tapos sa kanya nyo mag-clear. Pag nagawa nyo yan guys, maganda ang kalalabasan yan. Promise guys. Kasi ko na yan kasi nagre-repeat ako dati mga play-rings ng e-bike. Yun ang ginagawa ko dati. Mabusisi nga lang talaga. So yun lang guys ang ating video ngayon guys. Sana matutunan kayo sa ating share at tips. Yun lang guys. Salamat sa lahat at God bless.